ang malala paano 'pag talagang iniwan mo tsaka hindi mo Oo. parang ang tawag diyan ginost or parang gano'n. Oo, Ah, ghosting 'no? ghosting, oh, yun ang malala, 'di ba? Parang talagang Oo. nawala ka lang ng bigla at ta's Oo. walang Oo. walang paalam at talagang, Ayan. um, sinaktan mo, you know? Magandang umaga, tanghali, gabi ulit sa ating mga viewers na Pinoy Husbands. Ako po si Paul. Ako po si Norbert at welcome po sa ating, oh, interesting na episode ngayon. Ayan. Marami po kasi nagtatanong at talaga namang marami rin po ang interested sa topic na ito. So, nag-decide po kami ni Norbert na i-share itong topic na ito. At ang Yes. topic po namin ngayon ay ex-relationship. Ayan, mga nakaraang naging karelasyon, Oh my 'no? goodness, ang mga nasa baul ng mga Naku. karanasan. Mga hahalongkatin po natin na mga karanasan, ayan. At unang-una sa lahat ay bakit nga ba ito, um, kailangang pag-usapan, Norbert? Well, una, ang tanong ng madlang people talaga is, pwede ka bang makipag-usap sa ex mo kahit Ah. na ano ka na, married ka na? Hmm. Ayan, Yun lang ang simpleng ma tanong ng bayan, oh, 'di ba? Puwede ka ba makipag-usap sa ex ayan, mo na ngayon ayan, ay ano ka na, may anong tawag, may asawa, asawa ka na, oh, ayan, tama. 'yan. Magandang tanong 'yan ano, lalong-lalo na kapag maraming kang ex. Na pogi problems, 'di Ay. ba? Oo, ayan. Kung pogi-pogi po kayo at marami kayong naging nakaraan, eh, ngayon may asawa na po kayo, ano nga ba dapat Oo. nating gawin? Ayan. Well, Okey. siguro feeling ko, Mm. ang talagang diretsahang sagot diyan ay hindi. Pero feeling ko hindi naman talaga siya also depende talaga, sa Yeah, sitwasyon, 'di ba? 'yan. Parang parang it's a no, it depends, ano? Tapos kailangan Mm, natin explain 'yan, kasi baka mamaya, yes. eh, Oo, mahirap na baka may mag-aaway. bigla na lang may mag-aaway diyan at saka ano. So, I think ang the way we move forward 'no, parang maganda munang magkaroon tayo ng perspective. Ano nga ba ang perspective ng mga foreign wives natin about exes at ano rin ba ang perspective ng mga Pinoy about exes, 'no? Hmm. So, I think well, let me talk about the Pinoy side first kasi do'n naman tayo alam naman natin 'yan. Mm. Hindi ito scientifically proven pero based on ating observation, sa Oo. napapanood natin ng mga pop culture and stuff, talagang itong topic na 'to ay parang, talagang ano siya, eh, parang katapusan na ng mundo, you know? Talagang napaka, ah, mabigat na topic ito kasi feeling ko may pinanggagalingan din at, Mm. naintindihan din natin na, ah, Mm. hindi siya basta-basta. Hindi na siya gano'n kadali. So, feeling ko yung mga Pinoy natin na yung mga kababayan natin, eh, talagang anong tawag diyan, possessive, yung para bang, Mm. um, ah, ah, hin yung parang kay Pedro, yung gano'n. Ano, narinig mo na yun na ano? Kay Pablo, So, kay Pablo. kay Pablo. So, yun kasabihan natin yun, 'di ba? So, 'pag nag-ano ka na, 'pag naka-decide ka na mag-move on or something to a new relationship, eh, talagang parang unspoken ano na yun, rule na wala talaga yung Mm. past, talagang gano'n. Mm. So, Mm. well, naiintindihan mo, um, pero ang tanong ko diyan, healthy ba yun talaga na perspective? Um, may ano ba ang disadvantage at ano bang advantage ng gano'n? Kasi Mm. parang iba ata ang hindi ko sure, pero parang
magkaibang perspective ng ang mga ibang bansa sa usaping Mm, ex. Ano bang alam mo diyan, totoo Paul? 'yan. Well, I would say sa mga foreigners 'no, foreign wives o sa western mindset, hindi nangangahulugan na laging 'pag naghiwalay kayo cut off relationship, cut lahat, na parang tinrato mong patay na yung tao. Na meron Mm, ding mga tao na okey lang, parang, "O sige, goodbye, stay friends, hello." Tapos kasi I think sa for example, sa ibang lugar na nasa town lang sila 'no, kumbaga 300 lang yung tao dun, lagi mo makikita yung ex mo kung kung parehas kayong nakatira dun sa lugar na yun. Hindi mo naman maaalis na yung magkikita pa rin kayo, mag-i-interact pa rin kayo sa sa grocery o kaya sa alam mo, sa daan, 'di ba? So, I think yun yung ano, yun yung isang bagay na kailangan tandaan na hindi lahat ng sitwasyon pare-parehas. Kasi maraming lalo na sa Germany, yung mga towns, nasa towns lang sila. So, magkikita at magkikita pa rin kayo, eh. Kung yung kaibigan nung ex mo, yun yung napangasawa mo, makikita mo pa rin yung ex mo dun, 'di ba? Kumbaga, hindi siya gano'n na wala nang usap, walang kita kasi hindi 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 mo maiiwasan. Kumbaga, magkikita at mag-i-interact pa rin kayo. And sa kanila okey lang 'yun, walang walang issue. So I think as we share that, maganda talaga na ano nga ba yung I wouldn't say na may line, pero parang meron lang mga guidelines na puwede natin sigurong tingnan at puwedeng alalahanin pagka it's also true 'no, hindi lang sa ex pero sa mga bagong mga babae na darating sa buhay natin bilang Pinoy, lalo na mga Pinoy napaka-pogi, napaka-charming, 'di ba? Mahirap ang Pinoy, eh. Wow, totoo, totoo naman 'yan. Kasi masyado naman tayo talagang friendly sa mga tao. 'Di ba? Sa 'Yan, so, hindi siya ano ba, hindi siya mahirap ma-misunderstand, and I think, oo. um, especially din sa ating own culture, for example, yung mga asawa natin hindi naman sila sanay sa concept ng, kuya, yung parang Mm, ikaw yung kuya ng lahat or whatever. So, mm. sometimes pinagseselosan yung mga um yung posibleng ganyan na relationship sa atin. So, Mm. talagang we need to clarify that and, also give some boundaries. So, ano pa talaga ang healthy na pamamaraan na i-approach tong topic na 'to? Ayan. So, number one, unang-una, kung hindi niyo na pa nag-usapan ng asawa ninyo yung mga exes ninyo, pag-usapan niyo para makuwento mo sa kanila na ito yung buhay mo dati, ito yung nangyari sa inyo. Pangalawa siguro yung assurance Hmm, na ikaw lang at ikaw na ngayon at ikaw na magpakailanman, 'yan. wow, Dapat na nga kang totoo. gano'ng konting drama. Hmm. Yeah, kasi importante 'yun, 'di ba, na open, 'no, at saka Oo, transparent 'yun na oo, ina-advice ko nga sa mga kaibigan ko, especially yung magpapakasal pa lang, na ah, talagang kung puwede, pag-usapan niyo na lahat. Like oo, yung oo. Walang biglaan 'no? walang biglaan kasi mahirap 'yun. 'Pag biglang may nabuhay, nagmulto sa gitna ng 'di ba? Ano bang I mean, I'm sure Paul, ang dami mong na-experience na ganyan na mga Mm, kliyente mo na parang may tinatago na o hindi naman seryoso na tinatago, hindi lang pinapag-usapan. So ano bang nangyayari mm, kapag ito ay hindi na parang na-tackle or hindi siya na mm, na brought into oo, light at the early stage of the marriage? oo. So meron akong kliyente 'no, Pinoy din siya na Pinoy din yung asawa niya. At ang kanyang prinsipyo sa buhay ay, wag mo na ikwento yung nakaraan kasi yung mga Pinoy na babae daw, sa kanya pananaw niya 'to, um, parang laging may isusumbat sa iyo yun, na kung ano yung nakaraan ninyo tapos 'pag kinuwento mo yun komplikado kasi, ganun pala, kaya pala yung may laging ire-relate sa sitwasyon niyo ngayon. So, parang sabi niya, "Huwag nating kuwento para iwas tapos na, parang wala na Peace. masyadong komplikasyon, eh, 'no?" Oo, eh. So, minsan nangyari sa buhay nila na nag-date sila.
sa isang restaurant na dinala niya rin dati yung ex niya do'n. Hmm. Tapos biglang dumating yung ex niya do'n, so parang siya yung parang, napaka-unkomportable, "Tara alis na tayo dito." Parang, "Ano busog na ako, eh." Parang gano'n, parang hindi pa kalahati pa lang yung napagkain, "Tara, gutom na, tara na, tara na." Tapos parang yung asawa niya, "Ha? Eh, hindi ka pa tapos." Parang, "Hindi, okey na ako." Parang alam mo yung gano'n? So, kailangan niya umalis para umiwas kasi parating na yung isa. So, nagkasalinsinan. So, Kasi hindi alam nung asawa ah na ex pala yung isa. oo, hindi niya kinikwento, parang siya lang daw. So, Ah. ah, ta loko talaga naman. Tapos yung isa pa yung magkakasalubong na ibang ex naman niya magkakasalubong na talaga sila sa grocery. Wala wala magagawa, eh. Pero ang kuwento nun, yun palang yung ex din niya may iba ng ano, boyfriend. So, parang nagkagulatan sila. So, alam mo yun, yung Ah. hindi lang sila nagpansinan, kaiwasan kasi may kanya-kanya ng buhay, hindi nagpaalaman. So, I think yung ano dun, yung mga nakakatawang moments 'no. Pero I think yung ano dun is yung bang meron kang unhidden past na minsan may mga babaeng walang pakialam, eh, 'di ba? Walang pakialam sa ano. Pero yung iba Mhm. meron din na na kumbaga parang nagiging issue. So Yeah. so ang ano talaga dun is yung bang, wisdom 'no, na unang-una siguro, lalo na kasi yung mga kinuwento ko mga malalait lang, eh. Pero kunwari what if kung may anak kang iba, oh, 'di ba, ganyan. So may Oo. balanse. Ang malala paano 'pag talagang iniwan iniwan mo tsaka hindi mo yung Oo. parang ang tawag diyan ginost or parang gano'n? Oo, Ah, ghosting 'no? ghosting, oh, yun ang malala, 'di ba? Parang talagang Oo, nawala ka lang ng bigla at ta's oo, walang oo. walang paalam at talagang, Ayan, sinaktan mo, you know? I think yun yung grabe. parang mahirap, eh, Oo, kasi hindi oo, lang yung awkward stage ang kailangan mong, mm, malampasan kundi yung parang may ano, oo, nauungkat, 'di ba, yung hurt, yung oo, trauma, yung yeah, oo, yung mas malalim pa na, nangyari. totoo 'yan. And I think isang isang question din ano, na kailangan pag-isipan is kung may nasaktan kang mga exes ta's hindi mo na reconcile bilang lalaki, ta's may asawa ka na, anong gagawin mo, 'di ba? Yun, oo, mahirap yun kasi unang-una, hindi siya gano'n kadali siguro na i-open up sa asawa mo. Kasi Oo, feeling ko, parang late na o baka yun sabi nga, 'di ba, oo, bakit mo pa kailangan i-bring up 'yan, oo, oo. oo, Pero ano ba ang puwedeng mangyari kapag hindi mo pinag-usapan 'yan? 'Pag hindi mo talaga oo. siya kung tinatago mo, anong puwedeng mangyari dun? So, unang-una siyempre merong parang sa'yo may guilt ka na Hmm. may nagawa mo 'to. Tapos pangalawa, 'pag may naungkat or may sitwasyon na nangyari na nakita ni misis, so magiging conflict ba 'yun o hindi, 'di ba? Hindi mo Mm. alam. Tapos pangatlo is yung bang, um, kung meron palang trauma din si misis, yung trust, merong baka Yes. baka meron kasi mga ibang mature na foreign wives na, nakaraan mo na 'yan, eh, hindi ka na naman ganyan ngayon, eh." Pero merong mga wives na malaking bagay sa kanila yun, baka mawala yung trust nila kasi hindi mo shinare before Yeah. kayong mag-asawa, 'di ba? So, I think may balance dun. I think it's very very parang very rocky yung situation na ano nga ba talaga ang puwedeng magandang paraan 'no? So, sagutin natin 'yan sa action points natin mamaya. Yeah. Kasi na parang naano siya, 'di ba, na parang na-put into danger yung trust and sa Oo, kahit na anong aspect parang mo yung trust ng wife mo sa'yo into danger. oo, Kapag oo. may ganitong ano, and puwede siya Na gamitin against you at any time, which is not good 'yan, kasi hindi naman yun, eh, hindi na yung life mo, 'di ba? Hindi mm, mo rin gusto. So, mm. yun lang. And I think siguro before you, give us like the parang challenge also 'no, kasi may ano din ako, may na-observe lang ako sa mga ganitong relationships na yung bang willingness, observation ko lang naman 'to ha, so, hindi don't 'Wag take my kang word for it, but feeling ko husgahan. lang na
pag pag ikaw as a man, kung komportable ka at saka talagang inamin mo sa magiging asawa mo, especially pag hindi pa kasal, no? You're honest when you start clean and you really lay it all down the cards. It's a good sign of maturity. And yun sana Mm. yung parang actually yung parang payo ko sa mga Mag-aasawa pa yung lang. mag-aasawa pa lang, especially yung mga girls. Ah, Na tanungin niyo, 'di ba? Kasi oo. feeling ko kung ang lalaki naman talagang may level of maturity na siya at saka is vulnerable, he's willing to repent and to be open with all these things. Ito yung parang good sign yun, 'di ba? Mm. Kasi hindi naman walang perpektong tao, lahat naman tayo may past. Pero Mm. 'pag ito ay parang at least na open man lang, Oo. pwedeng pag-usapan. So, hindi na siya magmumulto or hindi na siya Yan. parang bigla Oo. na lang lalabas sa marriage yo at saka ayan, Oo. problema na ito. Oo. Totoo yan. And speaking of past, Norbert, no, so, sana paunlakan mo ako, Norbert. I just like to use this moment. Bilang marriage coach po, sa mga nakikinig sa atin, saka sa mga nakakilala po sa akin personally, and sa mga ex ko po, I'd really like to take this opportunity. Norbert, sana just allow Oh, me for a few minutes. go ahead. The floor is yours. Um, sa pag-usapan po namin na yun nga, yung tanong na dapat ba natin i-reach out yung mga ex or hindi. Ito lang po talaga yung nakita kong paraan na mag ma-use this platform and the way na hindi kasi may mga asawa na rin po kayo at meron na rin po kayong mga siyempre pamilya para hindi na rin po kayo maistorbo, no? As you watch this video, kilala niyo po kung sino kayo. I like to use this way as a confession and apologies for you na nasaktan ko in the past. And kasi po, yung pagtawag po sa akin ni Lord bilang marriage coach ay hindi po talaga ako worthy. Masasabi ko po 'yun and hindi rin po ako ma ang buhay asawa ko po ay hindi rin perfect. Sobrang sobrang dami nga aming pagkakamali, na we're only working it by grace and we're sharing it by grace na meron pa rin pag-asa. So, one of the things na nakakabit pa rin sa akin and really still somehow bothers me sometimes is to those yun nga yung past na hindi ko na able to close kasi pumunta ako sa ibang bansa and hindi ko na rin nasabi o hindi na rin ako nakapag-ask ng forgiveness. So it's very vulnerable moment for me right now. And I just want to say I really am sorry for what I've did in the past, and I pray that you find it in your heart to forgive me. But if not, it's also okay. I just really wanted to let you know na if you feel like I'm a hypocrite or, you know, uh, napaka-plastic ko para gawin to sa mga pinagagawa ko nung I just wanted to assure you I'm not the same person. I wanted to assure you that this is not who I was. And I'm not doing this because I am so good. I'm actually doing this because I'm so bad. And I just wanted to really highlight Christ. So yun lang po at maraming salamat, Norbert, sa you allowing me to share this. Wow. Thank you, Paul, for being vulnerable, and thank you for also, you know, for saying that and for sharing. I think, I know na hindi madali ang ginawa mo. I mean, uh, at alam ko na din na sinusuportahan din kita kasi, uh, hindi na din kasi parang ano like, uh, you don't in this stage of life siguro at in the level that you're in, this kind of public apology is really good, and you don't need to go into details and stuff, and Mm. connect, and parang hindi na kailangan ungkatin ng todo-todo yung ano nangyari kasi nasa past naman lahat yun, at saka alam naman
asawa mo ang kung ano ka, kung sino ka ngayon, and alam niya din lahat ito. So, Mm, mm. salamat din sa, courage mo and bravery and also I'm sure, you set an example for our Pinoy husbands siguro for who are also going through the same similar situation na it takes such inner strength and strength of character to do something like this. So, yeah. Maraming salamat din sa pag-share. Thank you, thank you. I really, really wanted to just get it out of my chest kasi I think what Pinoy Husbands is doing is very impactful. I think we are being called to go beyond ourselves, Mhm. and I don't really want to use that na parang may mga baggages pa, so I just really want to get rid of those. And yeah, it's also a hope for everyone. I think, you know, there's a way. And going to the challenges, so one of the things that we can do is to really talk to your wives first. Like, if you have Mm. some situation like me na you feel burdened, ano nga ba yung right way? Ano nga ba yung acceptable way ni wife? Kung ano yung gusto niya. Kung sabi niya, sige, mag-sorry ka, or just close it. Di, okay yun. Okay yun sa asawa mo. I think it's all about the agreement with your wife. Kung ano yung mga next steps na kailangan mong gawin Yes, yes. for the excess. What's one of the thing that's very important. How about you, Norbert? Meron ka bang idadagdag? Aside of course of the what you said na talk about it to your wife, idadagdag ko din na maging really open yung communication ninyo with your spouse, especially pag yung situation naman pag ang past ay kumonek sa ngayon, 'di ba? Kapag Yun. may iba din naman 'yun. So pag may parang pag may nabuhay, then Ah, I think hindi naman necessarily na kahit hindi, wala namang, hindi ko naman sinasabi na kailangan romantic. Kahit na anong mode of communication, especially when it comes from someone in the past. I think it is very important that you share it with your wife kasi it builds trust, and also you just want to be transparent, diba? And it is the way of honoring, mm. respecting and honoring our wives. So para Yan. uh importante 'yun. So Mm. That's true. That's true. And I think finally is to also to pray about it. Also mm, find a mentor to discuss these things na baka mamaya hindi pala okay si Mrs. or may trauma si Mrs. about these things, about betrayal and trust. So it's mm, also good to pray, ask some mentors that can help you yeah, to go about these things, no? Kasi it's also good that they can, na hindi mo lang dinadala mag-isa yeah, yung mga yeah. ganitong issues. So At those saka are bro, the I three think things we can share. I think mention ko lang din ha, kapag din naman kasi we're talking about the past of the husband, but pag I know may cases din na ah yung ex ng wife, 'di ba? Mm. Nagmumulto din, bumabalik. Oo. And then ikaw at kung ikaw yung Ah, nasa lugar na yan, oo. yun din, same lang din, no? Pag-usapan ninyo, Oo. tapos if hindi Mm. talaga, if Oo. parang feeling mo di mo kaya, maghanap ka ng mentor or coach or whatever Yan. could help. Mm. Mm. Totoo yan. Kasi baka mamaya feeling mo kaya mong dalhin, pala hindi mo rin pala kayang dalhin, lalo na sa mga Westerners, iba ang perspective nila. So baka Oo, minsan iba, oo. iba-iba So, yung ano natin, mindset. yeah, and I think mas maganda pa din natin na always to uh, live looking forward, being grateful to the past, but also, leaving the past behind. May Yan. may narinig ako na may isang sermon natin narinig ko na sabi ng pastor na the devil daw lives in the past. Wow. The devil talaga loves to bring out the past, Mm. Yeah. whether whether it's a good past or a bad past. And I'm like, ha? Bakit? Sabi niya, kasi pag if the past was very good, is very glorious, bring up din niya na, uy, di na ganito, buhay mo ngayon, parang
dati ganyan. At so kino-compare, 'di ba, yung present, so na-affect yung future. Or kung masyadong masama yung past, sasabihin din niya na, "Ay naku, talagang walang pag-asa, hindi ka nag-change, ganyan yan dati." So yung the point is really, um, importante na i-deal ang past, but hindi necessarily na mag-dwell dun. Yan. So, ah, Totoo yan. yun. Wow, talagang Wow. very ibang-iba ang ating mga podcast every episode, bro. Hindi mo alam kung anong lalabas. Yes. Grabe. Well, so sana naman po mga Pinoy husbands ay may nakuha kayo sa aming discussion ngayon at again, thankful kami sa inyong pakikinig, pagsubaybay, at if hindi nyo pa na may question kayo, please send your comments and give us a review po on YouTube and on Spotify. That would really help us and it inspires us to do more. Ayan. Totoo po yan. And tandaan po ninyo, ang Pinoy Husbands ay nandito para hindi kayo gawing perfect husbands, kundi gawin lang po kayong better Pinoy husbands. Bye-bye. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye.